beloved, Boss Mike, Cervera. Buting katangian ang isang salita lang. Kasi Kita nyo mga kababayan si Marcoleta, ha? Merong nagsabi. Idol ko yan. Oh. gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Ah. Nangyari. Nangyari naman O anong problema nyo nangyari? Pinigilan nyo nga Yan si Marcoleta sa taas ng entablado. Wala hong ginawa kundi bumatikos ng bumatikos. Hindi na lang gumawa ng kanyang sariling plataforma para ipahayag sa mga nanonood. Ano po? Kasi ganito ang style ng mga kampo ni Digong Ang kanilang kampanya mga kababayan, batikos lang ng batikos. Di ba Inas Vlog? Batikos lang ng batikos Oo, marami dito sa Hong Kong ang hindi bumoto sa PDP senators. Pero kung palabasin nila, mga kababayan, malakas na malakas sila, pero kita nyo naman, mula kay Sara hanggang sa mga mananakbo, sa pagkasinabot, mananakbo talaga, hanggang sa mga tumatakbong senador, mga kababayan, iisa style nila, ang makipag-away, ang magpasama ng kapwa, ang bumatikos ng bumatikos, mga kababayan. Pero, ni minsan, wala po tayong narinig sa kanila na kanilang plataforma. Ano po? Ang kanilang ginagawa puro propaganda. Grabe mga kababayan. Baka naman mga kababayan, baka makalimutan yung iboto itong si Benhar Abalos. Mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yan. Benhar Abalos. Oo, yan ang dapat na maging number 1. Tuloy. Nandiyan na rin si Sheila Shipley. Thank you naman. Meron akong pounds. Tuloy. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Pangilang taon? 3 taon na Nasaan ang pabahay? Kita nyo, hinahanap yung pabahay. Merong pabahay! Alam nyo, ito lang ang ayaw ko sa idol ko. Yung panira niya talagang kahit kasinungalingan, sabi nila mga kababayan, ang sinungaling na tao, magnanakaw daw yan Di po ba? Ngayon mga kababayan, ang pabahay napakarami na nating pinakita. Abay, nung nakaraang taon pa natin tinatalakay yan. Diyan sa Malabon, diyan sa Bulacan, diyan sa Cavite, at marami pang iba. Quezon City. Abay, napakarami yung pabahay na. Napakaganda. Abay, kita nyo naman dadaigin pa yung mga kondo nyo dyan Di po ba? Ang dami nating tinalakay na mga pabahay, Marcoleta. Baka nakakalimutan mo yan. Napakarami na. Ngayon, hinahanap niya. Nasaan daw yung pabahay? Yan ang problema, mga kababayan. Boss Mike, panoorin mo, content niya, piskal. Dami umiiyak na DDS. Ang lumampaso kay Libayan. Nako, yung ba yun? Libayan, nilampaso ka raw. Diyos ko, nakakahiya yun. Kung nilampaso ka, sabi ko sa iyo, si Tatay Inaro lang katapat mo, di ka naman nanalo mga kababayan, kita nyo? Ito, si Marcoleta na umaangat dahil sa kakapanira. Nasaan? Nasaan yan? Dami, ayaw mo lang maghanap. Hanap ka ng napakarami. Kung pabahay, mga kababayan, sino taga Malabon? Sino taga Valenzuela? Sino taga Quezon City? Sino taga Cavite? Sample pa lang yan. Kung pabahay, pakondo, napakarami niyan. Si Marcoleta walang makita. Kasi mga kababayan, nabubulag siya sa kanyang pangarap. Pangarap niya maging senador. Diyos ko po. Qualified naman itong mama, mga kababayan. Qualified naman. Diba? Qualified naman kaya lang mga kababayan yung estilo.
batikusin natin yan. Mali na ikaw ay gustong manalo sa pamamagitan ng paninira mo sa kapwa mo. Kautusan. Oo. Nasa kapitulo 6969. Oo. Di ba, mga kababayan? Huwag kang maninira ng kapwa mo na wala kang basihan. Pero yung ginagawa ni Marcoleta, puro paninira lang. Magagalit na naman yung kaibigan natin, si Kicks TV, na wala na nga ng tuluyan. Oo, di ba? Paninira lang naman talaga ginagawa. Abay, biruin nyo, hanapin yung 20 pesos na bigas. Naglaganap na nga. Hahanapin po yung pabahay. Yung pabahay ho, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Kahit napakarami na ho ang naitayo na mga gusali na ala first class na kondo, yung pabahay ni Pangulo. Abay, hinahanap pa rin eh. Di ba? Ay, Chang, sabay na sabay kayo, Ha? Sabay na sabay kayo ni Arnold, ngayon, mga kababayan, ituloy natin. Naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Nagkakahalaga ng 350 billion pesos. 5,000 flood control projects. Kita nyo, naghukay pa mga kababayan ng luma-luma ng issue na ang balik naman yan kay Digunyo. Sa totoo lang ho, mga kababayan, yan po ay si Digong ang may proyekto niyan at hinahanap nga natin at maging nga sa Davao, mga kababayan, na dapat mayroong flood control. Nako! Wala ring nangyari. Ay humingi pa ng 51 billion. Yung alin, yung anak niya na si Pulong. Diba? Wala yung si Marcoleta, wala raw West Philippine Sea. Nag-iba ng linya. Nung nakahanap si Tariela, kumamay pa! Yun na nga, mga kababayan. Nung nakaharap si Tariela, kumamay pa. Alam nyo naman ngayon, mga kababayan, payag ba kayo? Na ipamigay na natin yung West Philippine Sea. Ang ibig sabihin ni Marcoleta, mga kababayan, abay, wala yan. Dapat hindi nyo na yan iniisip sapagkat galing lang sa isip natin yan, di ba, Delia sa Coco? Tuloy. Bakit binaha ang Batangas? Bakit binaha ang Davao? Yun ang tanong dyan. Huwag yung taga Batangas, kita mo. Yung mga taga Batangas na yan, akala mo natutuwa sa iyo yan? Hindi! Oo, iilan lang yan. Yung iba nadadamay lang na sumisigaw dyan. Bakit binaha ang Laguna? Bakit binaha ang Metro Manila? Ikaw ba naman ito si Marcoleta, mapanlin lang mga kababayan Sobra-sobrang buhos ng ulan, mga kababayan. Yung ulan sa loob ng isang taon, mga kababayan, ibinuhos lang ng isang araw. Marcoleta, naiintindihan mo ba't naunawaan mo yan? Na yung ulan na para sa isang taon dapat na dahan-dahan, na unti-unti, na iuulan, Mike, mukhang galing lang sa isip ni Marcoletang mananalo siya. Ayun na nga! Mukhang nga, yun na nga lang. Pero mo, abay, kanyang tinutuligsa yung pagbaha. Mga kababayan, meron bang nakaligtas sa baha? Sa loob, mga kababayan, ng isang araw, inulan yung pang isang taon na ulan. Isipin niyo po yan. Ngayon, tinutuligsa nitong idol ko na si Marcoleta. Di ba? Ayan ho, mga kababayan. Tira lang ng tira para mapabuti sila. Pasasamain ng ibang tao para sa paningin nyo, sila ang mabuti. Ganun ho yung style mga kababayan, di ba? Julia Astronimo. Pasasamain nila ang ibang tao, tapos, mga kababayan, para sila yung maging mabuti sa paningin nyo. Tuloy. Sa unang pagkakataon, binaha ang buong Bicol region. Nasaan? Nasaan ang flood control? Kita mo, mga kababayan, di ba? Galing, ang galing magmanipula ng isip ng tao. Nasaan ang flood control? Mga kababayan, si Lenny nga hindi nagreklamo
Kasi nauunawaan niya na talagang hindi matawaran yung tubig na bumagsak mula sa ulan. Kita niyo mga kababayan ko, kung ang mga taga Bicol hindi nagreklamo dyan, pero etong taga Pampanga na tumatakbong senador, abay nagre-reklamo. Buti pa yung mga tao na ordinaryo na uunawaan yung sitwasyon. Pero ito, ginagamit pang propaganda. Paano na Marcoleta? Paano ka mananalo niyan? Nagdalawa tuloy ang isip ko. Nung una, gusto kitang manalo. Oo, ngayon hindi na kita iboboto. Pupunta na lang ako sa Netherlands. Mas maigi pa. Grabe, no, mga kababayan. Iba? Oh. Sa makatwid, puro salita, wala naman nangyayari. Oh, edi parang si Duterte yan, yung amo mo, yung iyong sinusuportahan, yung sinamahan mo, puro salita. Build, build, build. Puro lang build, walang na-build. Kita nyo mga kababayan, ano? Oh, yan, ganyan ho ang style ng kampo ng mga Duterte na tumatakbo bilang senador. Ang kanila pong ginagawa sa itaas, sa ibabaw ng entablado, mga kababayan, manira lang ho ng manira. Wala po silang nilalatag na propaganda. Bakit kaya? Yan ang tanong natin, mga kababayan. Bakit po, bakit po itong kampo ni Duterte na tumatakbong mga senador, hindi po sila naglalatag ng kanilang mga plataforma? Hindi kaya. Kasi, kaya sila hindi naglalatag kasi wala naman silang gagawin para sa inyo. Para nga naman, sa susunod na manalo man sila, abay sasabihin nila, wala namang kaming pinangako sa inyo. Diba? Oh, ang aming daladala ay manira noon. Oh, kaya kailangan iboto nyo kami dahil lang amin. Oh, diba? Siraan yung mga nakaupo dyan. Utang-utang. Oh, kapartner ng Build. Ayun, 13 trillion na utang ni Duterte. Diyos ko, grabe. Biruin mo yun, no, kainaro. Abay panahon pa ng presidenteng unang-unang si Aguinaldo hanggang kay Pinoy, abay dinaig yung inutang ng lahat ng mga presidente na yon. Away, grabe. Si Duterte lang, mga kababayan, ang umutang kaisa-isang Pilipinong naging presidente yung nakaraang mga 16 na mga naging presidente po, mga kababayan, abay, yun lahat. Oo, tinalo niya lahat yun. Siya lang ang umutang ng lahat ng yun. Panahon ni Aguinaldo, Magsaysay, Macapagal, Quezon, Osmeña, Rojas, Marcos, sino pa? Ramos, Estrada, Gloria, Macapagal, at si Pinoy. Nako! Mga kababayan, oo, si Cory, sama nyo pa. Lahat yan, mga kababayan, alam nyo ba? Yung mga inutang niyan para sa ating bansa, si Digong lang po ang katapat niyan lahat. Ang inutang niya, mas marami pa. Atindi, no? Tuloy natin itong si Marcoleta. Sa kanyang paninira. Hindi ba? Kita mo, hindi ba? Puta, parang totoo. Ang galing talaga, Ganyan ganyan ho ang mukha ng sinungaling sa amin. Opo, ganyan ang itsura ng sinungaling sa amin. Meron pa. Meron pa. I will be steadfast in my resolve Ah. not to recognize the jurisdiction of the ICC. Sabi niya Ganun na sinabi. I will not cooperate with the ICC in any way, in any shape, and in any form. And I hope my cabinet will do the same. Parang wala namang ganyan sinabi. Dinadagdagan, mga kababayan, may adlib, mga kababayan tuloy. Sa Tagalog, Ah. hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Hindi ko kinikilala yan.
Mm. hindi makakarating dito. Walang sinabing hindi makakarating. Oo, huwag mong dagdagan. Sinabi totoo mga kababayan na na hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Di ba? Totoo naman sinabi ni Pangulo yun. Yung ba'y tama ng ebidensya para isisi sa Pangulo na kasalanan ni Pangulo na mawala si Digong nyo? Abay, hindi ho. Bakit? Abay, merong warrant of arrest galing sa ICC. At hindi naman ho ang ICC ang humuli kay Digong, kundi ang Interpol. Abay, may mga kasunduan nyo. Ikaw naman, abogado ka May kasunduan sila na dapat, sundin. Abay, daig pa nag-blood compact ng mga yan. Di ba, Kainaro? Daig pa nag-blood compact ng mga yan. Diba? Consistent naman hanggang ngayon, hindi nire-recognize ni PBBM ang ICC. Yun na nga. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, para makapanira, para maipanalo nila yung kandidatura nila, kailangan nilang tirahin. Sino? Si Pangulong Bongbong. Bakit mo pinahuli? Kita nyo mga kababayan, bakit mo pinahuli? Ang tanong mga kababayan, si Pangulong Bongbong po bang nagpahuli kay Digong? Abay, hindi ho. Hindi ho. Si Pangulong Bongbong ang nagpahuli kay Digong. Maliwanag po yan mga kababayan, pero pinipilit niyan na si Pangulong Bongbong ang nagpahuli riyan. Aba mga kababayan ko, abay gagawin pa na katulad nila si Pangulo. Bakit mo dinukot ang dating Pangulo na? Grabe. Bakit daw dinukot ni Pangulo? Kita nyo. Grabe sila magpasama, mga kababayan. Marcoleta, alam mo ba na maraming mga Pilipino ang naging masaya mula nang mawala siya? Mula nang hulihin ng Interpol. Hindi ni Pangulong Bongbong. Liliwanagin ko lang, fake news ka talaga. Parang buhok mo lang, peke. Diba? Hoy, Marcoleta, huwag ka nun. Huwag mo sasabihin. Si Pangulo ang nagpadukot nun. Fake yun. Fake yun. Parang buhok mo lang. Peke. Huwag ka nun. Anak ng pating talaga, Kita nyo, Ang Republika. Pero tayo iba. Salitaan tayo. Parang Iba daw siya, iba. Iba daw siya. Salitaan daw siya, mga kababayan, Salitaan. salitang sabungero. Kita mo, salitang sabungero. Ang naisip nito, kung si Sara, mga kababayan, nagdadala ng saging at mansanas sa entablado sa bawat campaign nila, eto naman, mga kababayan, ang ginamit, sabungero. Teka muna, Parang naalala ko. Abay, di ba bawal ang sugal sa inyo? Sa kapatiran ng iglesia, alam ko, bawal yun di ba? Bawiin mo! Sabihin mo baka mamaya isipin ng mga tao, ikay sabungero. Sabihin mo, hindi ka sabungero. Example mo lang ito. Pero baka magtaka sila, bakit alam mo? Tuloy. Hindi po ako sabungero. Bumawi nga mga kababayan, hindi daw siya sabungero. Sige tuloy. Bawal po sa akin ang sabong. Pero gagawin mong reference. Gagawin mong halimbawa yung sabong. Bawal sa iyo yung sabong, pero gagawin mong halimbawa yung sabong. Ano po, mga kababayan, Ayaw ko pong matiwalag. Bakit ko po sinasabi sabong? Ang sabongero po kasi merong isang ugali. Merong isang natatanging katangian na dapat ito ang taglayin ng isang gustong maglingkod sa isang bansa. Bakit kailangan mong gamitin ang sabongero? Paano mo naman nalaman kung hindi ka sabongero, mga kababayan? Paano ho niya nalaman kung hindi ho siya sabongero? Kung sabi niya mga kababayan, ay meron daw taglay yung mga sabongero na dapat nating ginagaya.
Oo, at ginagawa. Ano yun? Ito po yun. Isang salita. Oo. O hindi ba ang sabungero, meron bang kontrata ang sabungero? O, kita mo? Sabi ni Kainaro dito, bakit? Sabungero ba yung mga kausap mo? Ano naman nila maunawaan kung ano ang totoo kung hindi naman sila sabungero na katulad mo? Alam niyo, ako mga kababayan, naniniwala ako Hindi nyo malalaman ang kagawian ng mga sabungero kung hindi kayo nakaranas magsabong. Naniniwala ba kayo, Rod? Mga kababayan, ako naniniwala, no? May karanasan. Sino? Si Marcoleta dyan. Kaya niya nasasabi yan. Kasi talagang hindi mo masasabi. Ako nga, hindi ko alam yung tatay ko sabungero, mga kababayan, pero never ako nangialam Opo, never ako nakiano dyan dahil ayoko niyan, mga kababayan. Lahat ng sugal, mga kababayan, ayoko talaga yan. Oo, ayoko. Pwera na lang, kapag ka po ako'y naisasama ng mga kaibigan at sila yung magbibigay ng aking pamusta. Pero kung yung pusta manggagaling sa bulsa ko, wala na. Ayawan na agad, mga kababayan. Ayawan na. Aloy. Pumipirma pa ba ng kontrata? May salitaan ba? Wala. Kita mo, paano mo nalaman kung hindi ka sabungero? Diba? Paano nalaman ni Marcoleta kung hindi to sabungero? Totoo naman. Sabi, walang salitaan. Saan? Sa sabong daw. Senyasan. Nagsesenyasan lang daw, mga kababayan tuloy. Senyasan. No. Sabi. Marcos Hindi nga sila daw. magkakakilala Ang lalayo Sabi niya, Marcos daw, mga kababayan, ano yung senyas? Marcos daw, mga kababayan, Senyasan. No. Sabi. Marcos ka pala, sumisimple ka May ganyan ba, mga kababayan, senyas? Uy, mga sabungero, may ganyan ba na senyas sa sabungan? Aba, si Marcos yan abay, makapula pala gumaganon, lumulusot lang Sanay na sanay sa senyasan. Si Marcoleta, senyasan din sa korupsyon. Yung iba bulungan. Kainaro. Yung iba bulungan tignan nyo, Marcos na ako. Kapag ako naupo, huwag kayong makakaasa na ako'y susuporta pa sa mga Duterte. Dahil ako ay Marcos. Hindi naman sa pula ito. Diba? Eto walang ganitong senyas. Saan, mga kababayan? Sa sabungan. Wala akong senyas na ganyan. Natuloy. Hindi nga sila magkakakilala Ang lalayo Sabi niya, Di ba? Kita mo yung mga tao, walang interest sa'yo. Wala man lang pumapalakpak, wala man lang humihiyaw Hindi ganyan kasi yung pangangampanya. Pag ako nangampanya, mga kababayan, tandaan nyo, mula umpisa hanggang pag-uwi nyo, nakangiti kayo. Kahit na pag-uwi nyo at pagharap sa salamin ninyo, sa bahay ninyo, nakangitit, pumapalakpak pa rin kayo Ganun dapat para may dating. Kung kampanya mo ganyan, parang Biyernes Santo, yung mga nanonood sa'yo, dahil hindi nila maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng sabungero at kung ano yung gusto mo na ipabahatid sa kanila, ayan, kita mo. Loading pa sila. Iniisip pa nila kung ano yung ibig mo sabihin di ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.